Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa mga binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina ngang alas 8 ng gabi ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Manny at binigyan natin ito ng domestic name na Pepito. Yung latest location nitong si Bagyong Pepito ay nasa layo 945 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Isa itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pakanluran sa bilis sa 35 kilometers per hour. At sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa pero inaasahan natin as early as tomorrow, magdudulot na yung mga kaulapan nito ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas. Samantala, patuloy yung pag-monitor naman natin itong si Bagyong Ophel. Isa pa rin itong typhoon at yung latest location natin as of 10 p.m. today ay nandito na ito sa dagat baybayin or yung coastal waters ng Calayan, Cagayan. So nandito na ito sa area ng Babuyan Channel. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 200 kilometers per hour. Yung paggalaw nito patuloy na northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Ophel patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon. For most of Visayas and Mindanao, magpapatuloy itong mas maaliwalas na panahon. Makanda pa rin tayo sa mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms simula ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw. At para sa karagdagang detalye para sa mga dalawang bagyo sa loob ng ating PAR, unahin po natin itong si Bagyong Ophel. So yung latest track and intensity forecast natin para kay Typhoon Ophel, patuloy nga yung paggalaw ng northwestward na paggalaw nitong nasabing bagyo. At as of 10 p.m. nga, malapit na ito or nandito na ito sa area ng Babuyan Channel. So possible later tonight or mamayang madaling araw, magkaroon ito ng pangalawang landfall or close approach sa anumang isla dito sa area ng Babuyan Group of Islands. Kaya maghanda pa rin tayo dito, itong malaking bahagi ng Northern Luzon, maghanda pa rin tayo sa mga malalakas na hangin at mga malalakas na ulan na dala ni Bagyong Ophel. And throughout the remainder of the forecast period, simula ngayong gabi hanggang over the weekend at early next week, inaasahan natin na dahil sa patuloy na interaction nitong si Ophel sa kalupaan ng Pilipinas, nakikitaan natin yung patuloy na paghina or yung weakening trend ng nasabing bagyo. So makikita natin dito sa ating track forecast, possible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Friday ng umaga at pumasok muli ng ating PAR anytime within Saturday. So Saturday afternoon or Saturday evening, posible mo ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility prior to landfall over Taiwan area. And ayun nga, patuloy yung paghina nitong si Bagyong Ophel. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Pepito, nakapapasok nga lang ng ating Philippine Area of Responsibility. So makikita natin yung generally westward na paggalaw ng nasabing bagyo, westward hanggang bukas, pero pagsapit ng Sabado and over the weekend, magiging generally northwestward or pahilagang kanluran yung galaw nito. At habang nasa karagatan pa itong si Bagyong Pepito, makikita natin patuloy yung paglakas or pag-intensify nito. Posible itong maging isang ganap na typhoon, possibly bukas ng umaga, at further intensification after that, possible super typhoon category sa Sabado ng hapon or Sabado ng gabi. So prior to landfall, magla-landfall itong si Bagyong Pepito at its peak intensity na kung saan pinakamalakas yung hangin na dala nito. So kailangan natin bigyang diin itong confidence score ng nasabing bagyo. So possible landfall natin, may kalawa since malayo pa yung forecast period natin. Possible landfall dito sa eastern coast ng Central Luzon or eastern coast ng Eastern Visayas. So ito yung mga area sa sakop ng confidence cone natin. So kung may significant changes sa ating track forecast, ay magre-reflect po yan sa mga succeeding issuance ng ating tropical cyclone bulletins para kay Bagyong Pepito. So malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maghanda tayo sa mga malalakas na hangin at mga malalakas na ulan na dala ng papalapit na Bagyong Pepito.
At para kay Bagyong Ophel, may nakataas pa rin tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Dahil pa rin yan sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo, may signal number 4 po tayo dito sa mga areas shaded ng red. So dito sa northern portion ng Cagayan, pati na rin dito sa Bubuyan Islands, may signal number 4 pa tayo dyan. Ito yung mga lugar na pinaka-maapektuhan ng mga malalakas na hangin na dala ng nasabing bagyo. Signal number 3 naman dito sa mga areas shaded ng orange. So dito sa southern portion ng Batanes, dito sa central and southeastern portions ng Milan Cagayan, sa northern and central portions ng Apayao, at sa northern portion ng Ilocos Norte. So may signal number 3 pa po tayo dyan. Signal number 2 naman sa mga areas sa shaded ng yellow. So sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa rest of Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman, so may palugit tayo, warning lead time of 36 hours. May mga pagbukso pa rin tayong hangin na inaasahan sa mga areas under wind signal number 1, sa nalalabing bahagi ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Abra, rest of Kalinga, dito sa Mountain Province, northern portion ng Ifugao, sa northern and central portions ng Ilocos Sur, at itong northern portion ng Aurora. Kaya sa mga areas na ito, especially itong mga areas under wind signal number 3 at number 4, maghanda pa rin tayo sa mga mapaminsalang hangin na dala ng nasabing bagyo. So itong si Bagyong Ophel, magdudulot pa rin ng mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng northern Luzon. More in particular, itong ang areas under wind signal number 3 and wind signal number 4 sa bahagi ng extreme northern Luzon area prior to landfall over any island dito sa Bubuyan Group of Islands. And in anticipation naman para kay Bagyong Pepito na patuloy na lumalapit pakanluran sa ating bansa, as of 11 p.m. today, nagtaasa tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So may palugit po ito or yung lead time na 36 hours. So ibig sabihin nito, within the next 36 hours, posible na tayong makaranas ng mga malalakas or yung mga pagbugso ng hangin. So as of 11 p.m., may signal number 1 tayo dito sa area ng Catanduanes, itong eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, itong eastern and southern portions ng Sorsogon, sa areas naman ng Visayas, dito sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at sa northeastern portion ng Samar. Kaya sa mga lugar na ito, since ito yung mga areas na pinakamalapit sa paggalaw or sa sentro ng bagyo, ngayon pala maganda na tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin, possible damages to infrastructure in the coming days na dala nga ni Bagyong Pepito. In terms naman of heavy rainfall ay mga malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, dahil kay Bagyong Ophel, asan pa rin natin itong heavy to intense rains, that is amounting to 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa area ng Cagayan, including Babuyan Island. Samantala, magpapatuloy pa rin itong moderate to heavy rains sa areas ng Ilocos Norte, Apayao, at Abra. Kaya itong area ng Cagayan, lalawigan ng Cagayan, including Babuyan Islands, maghanda pa rin tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Ophel, so magpapatuloy pa rin yung moderate to heavy rains ito sa area ng Batanes, pero in anticipation naman sa papalapit na Bagyong Pepito, magsisimulan tayong makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. So itong areas ng Bicol Region at Eastern Visayas, asahan natin itong mga malalakas sa pag-ulan. So for more details, asahan natin itong heavy to intense rains. Ito yung mga areas na shaded ng orange sa mga lalawigan ng Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. So starting tomorrow evening, so Saturday evening, asahan po natin yung mga malalakas sa pag-ulan sa mga areas na ito. Moderate to heavy rains naman sa mga areas na shaded ng yellow, sa mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, sa Samar, Biliran, at sa Leyte. Mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng malalakas sa pag-ulan, dala nga ng papalapit na Bagyong Pepito. So pagsapit naman ng Saturday evening to Sunday evening, so malaking bahagi na ng Luzon area as well as most of Visayas, so papatuloy yung mga pag-ulan dito, pero rarami at lalakas pa yung pag-ulan dito sa area ng Luzon. So itong malaking bahagi ng Northern Luzon, makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan na dala ni Bagyong Pepito. Kaya asahan natin itong intense torrential rains, yan ay greater than 200 millimeters of rainfall over the provinces of Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa Catanduanes.
Heavy to intense rains, inulit ko po, ito yung mga areas shaded ng orange. Sa mga lalawigan naman ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Moderate to heavy rains sa mga areas shaded ng yellow. Inaasahan natin yan starting from Saturday evening to Sunday evening sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, sa Bataan, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa Leyte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong mga areas na shaded ng red at orange. So intense to torrential para dito sa mga areas shaded by red, heavy to intense rains sa mga areas shaded by orange. Ngayon pa lang, maghanda na tayo. Mag-take na tayo ng precautionary measures sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dala ng papalapit na bagyong Pepito. So ngayon pa lang, makipag-ugnayan na po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan para sa mga steps na gawin. So posible yung flash floods or landslides, lalong-lalo na sa mga low-lying susceptible areas, possible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. Kaya maging regular naman po yung update natin para sa heavy rainfall outlook para kay Bagyong Pepito. Kaya ugaliin rin umantabay sa mga succeeding issuances ng ating tropical cyclone bulletins as well as yung mga weather advisory na ating i-issue para sa bagyong ito. At para naman sa threat ng storm surge o yung daluyong ng bagyo, dahil pa rin sa epekto ni Bagyong Ophel, may storm surge warning pa rin tayo as of 8 p.m. today. So more than 3 meters na storm surge ang ating inaasahan dito sa area ng Cagayan at sa mga seaboards or sa mga coastal lines ng Cagayan at Ilocos Norte. Samantala 2.1 to 3 meters naman ang ating inaasahan sa mga coastlines ng Aurora, dito sa Aurora, sa Batanes, sa Ilocos Sur, pati na rin dito sa Isabela. Kaya sa ating mga kababayan dito na malapit sa mga dagat baybayin, low-lying areas, coastal communities, maganda pa rin tayo dahil nandyan pa rin yung threat ng storm surge. Ito yung pagtaas ng ating mga alon na malapit sa ating mga coastal areas. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, as of 11 p.m. today, may gale warning pa rin tayo nakataas. Dala pa rin yan ng epekto ni Bagyong Ophel sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, dito sa area ng Isabela at itong northern coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon na napakaalong karagatan na dala ni Bagyong Ophel. At ito naman yung seaboards na wala sa gale warning. So makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan dito sa seaboards of Northern Aurora. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa area na ito. At ang susunod na update para kay Bagyong Ophel ay mamayang alas 2 ng umaga at yung kay Bagyong Pepito mamayang 5 a.m. naman yung susunod nating Tropical Cyclone Bulletin issuance. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Dano Villamilo Gulat.